Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubas-ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maaano kung ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. God treats people justly and not only equally. Sabihin nyo nga po, justly. Equally. Magkaiba po yun.
tinatrato ng Diyos ang mga tao ng makatarungan, justly, at hindi lamang patas, equally. Ito ang aral na pwede nating matutunan sa talinhaga na ating narinig at ginamit ito ni Jesus para ihalintulad ang paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Narinig natin sa kwento. Sinong bida? Hello? Sinong bida? Yung may-ari ng ubasan. No, naman ito, nagdalawang isip pa, no? Di ba? Yung may-ari ng ubasan na isang araw lumabas ng umagang-umaga. Ano kayang oras yon? Ano sa tingin nyo? Low. Ano sa tingin nyo? Ha? 6? Hindi pwedeng 6 kasi tumawag na siya ng 6 eh. Pwede mga mas maaga pa doon. Pwede rin, sige na nga, 6. Kunyari, ganyan, yung ganitong oras, no? Maaga-aga pa naman to eh. Pwede naman, di ba? Tumawag siya ng manggagawa at nagkasundo sa upa. Magkanong upa? Yan, 1 denaryo. Pumayag ba ang mga inupahan? Pumayag. At makatapos, lumabas na naman siya ng mga mag-iikasyam ng umaga, 9 a.m. Ganon din ng 12 noon. 12 ng tanghali at 3:00 ng hapon. Ano nakita niya? Mga manggagawa. Inupahan niya. Magkanong upa? 1 denaryo. At nang lumabas siya ng mag-5 na ng hapon, napansin niya may mga ilan pang trabahador na walang ginagawa. Maghapon, walang ginagawa. Shout out po dyan sa mga walang ginagawa maghapon. No? Baka naman magbanat ng buto. No? Pero ang tanong ng may-ari, bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Imagine mo, maghapon, walang ginawa. Bakit? Siguro kasi walang kumukuha na trabahador. Yung mga tatayo-tayo sa likod dyan. Huwag naman kayo maingay. Dito na tayo ulit. Nadidistract ako eh. Naririnig ko sila eh. No? Yung mga tatayo-tayo, walang ginawang trabaho maghapon. Bakit? Kasi walang umupa sa kanila. Walang pumili sa kanila. Alam nyo, noong mga panahon na yon, hindi lang naman isa ang may-ari ng ubasan. No? Marami ang may-ari ng ubasan. At kadalasan, namimili yan araw-araw. Kaya nga 'di ba? Bayaran araw-araw, pagkatapos ng araw sa kababayaran. Bukas uli. No? Wala pa nun regularization, no? Isang kahig, isang tuka kung baga, no? Magtrabaho ka ngayon, may bayad ka mamaya. Ganon, no? Pero sadyang ganon. May pinipili ng maaga. At may mga hindi napipili. Ano sa tingin nyo yung mga napili ng umaga? Anong klaseng trabahador? Masipag, maayos, siguro mga malalaki katawan, matitipuno. Ano pa? Hello? Mga magagaling, di ba? Siyempre, kung ikaw may-ari ng ubasan, pipili ka ba ng lelembot-lembot? Di ba hindi? Siyempre, mahirap ang trabaho sa ubasan. Pipili ka ba ng hindi magaling? Hello? Di ba hindi? Kaya yung mga mag-5 ng hapon na tinawag magtrabaho, kung baga, mga latak. Masakit man pakinggan, parang latak. Siguro hindi magagaling. Siguro mahihina. Siguro ang papayat. No? Kaya nga ang sagot nila,
Walang magbigay sa amin ng trabaho eh. Ano sagot ng may-ari? Kung gayon, pumaron kayo. Gumawa kayo sa ubasan ko. Kung titignan natin ang senaryo, ipinapakita sa atin ni Jesus, gaya ng may-ari ng ubasan na tumatawag sa tao sa iba't ibang oras at panahon. Ipinapakita sa atin ng Diyos na tumatawag siya sa iba't ibang oras at panahon. Sabi mo nga sa katabi mo, may araw ka din. Ay, bakit parang iba yung ano, no? 'Di ba? O sige, sabi mo, may panahon ka din. Ba't parang hindi maganda pakinggan, ano? O sige na, sabi mo, may oras ka din. Ba't pag ganun, parang hindi maganda pakinggan, ano? 'Di ba? Pero yan yung paalala sa atin. Ha? May araw ka din. Darating din ang oras sa'yo. Darating din ang panahon mo. Yan, mas maganda pakinggan pala yun. No? Darating din ang panahon mo. Yan ang pinapakita sa atin ng Diyos. At pag dumating ang oras mo, kapag dumating ang panahon mo, kapag dumating ang araw mo, ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano ang makatarungan. Ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano ang nararapat at sapat. Kung ikaw ay naging mabuti, anong ibibigay sa iyo? Mabuti din. Tatanggap ka din ng mabuti. Kaya huwag ka mapagod gumawa ng mabuti. May iba sa atin, no? Ang buti-buti, no? Nagdinegosyo, tapat, no? Pero biglang mapapagod maging mabuti. Kasi, ano sasabihin? Tingnan mo yung nandadaya. Oh, ang laki ng benta. Tingnan mo yung mga nanloloko. Oh, ang daming pera. Oh, huwag ka mapagod. Ha? Ang paalala, may araw ka din. Ang ipaalala mo sa kanila, may araw ka din. Ha? O, di ba? Para sa lahat yan eh. Oh? Kaya kung ikaw ay naging masipag o nagsisipag, tatanggap ka ng nararapat. Ha? Tandaan mo yan. Paalala mo lang, may araw ka din. Ha? Kung ikaw ay tatamad-tamad, ano tatanggapin mo? Imposible yung mag-intay ka pa ng tatanggapin. Ano? Hihiga-higa ka na lang dyan maghapon, nag-iisip ka pa ng may tatanggapin. No? May araw ka din. Ha? Yung pahiga-higa na lang na yan. Oh? May araw ka din. Isang araw, hihiga ka na lang buong buhay. Oh? Mahirap yung ganon. Oh? Kayo mga nanloloko dyan, no? Marami nanloloko. May kilala ako, no? Matanda na siya. Mapagtiwala, mapagmahal, no? Nasa abroad siya ngayon. Hello po, Nanay Merly. Oh, niiyak, niloko. Nung pinagkatiwalaan niya, sabi mo, Nanay Merly, may araw ka din. Ha? Sa nanloko sa'yo, may panahon ka din. Ha? Naawa ko doon sa matanda. No? Niloko. Milyon-milyon. No? Ang bait-bait. Tumutulong yan sa ating parokya. No? Tumutulong yan sa parokya. Nanay Merly, sabihin mo, may araw ka din. No? Darating din ang oras mo, ibibigay sa'yo ang nararapat sa'yo. Ngunit, gaya ng sinasabi ng talinhaga, ang lahat muna dapat magtrabaho. Makukuha ang nararapat, makukuha ang sapat at tapat kung magtatrabaho. Sabihin nyo nga po, magtrabaho. Pero, ipinapakita din ng talinhaga ang realidad na sadyang may mga reklamador. Sabihin nyo nga, reklamador. Maganda ang naging sagot ng may-ari ng ubasan sa nagreklamo
Anong sagot? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Ito ang madalas na reaksyon natin sa Diyos kapag tumitingin tayo sa tinatanggap ng iba. Pakiramdam natin, dinadaya tayo ng Diyos. Pakiramdam natin, hindi patas ang Diyos. Pakiramdam natin, lugi tayo. Pero ang totoo, hindi tayo dinadaya ng Diyos. Tandaan mo yan. Sabihin mo, hindi ka dinadaya ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos kung ano ang nararapat. At ang lahat ay makakatanggap ng sapat. Tandaan mo yan. Huwag ka tumingin sa iba. No? Yung mga kumukubra ng maraming pera, nako! Di mo alam, galing sa nakaw, galing sa panloloko at pandaraya yan. Huwag ka mainggit. O tingnan mo, ngayon, lumalabas na yung araw nila. Dumadating na yung oras nila. O, yung mga gumawa ng mga flood control na contractor, o yan, sige. O, di ba? Nagsisilabasan. O ngayon, nagtataguan na. No? Yung mga nakinabang dyan. Di ba? Sino mag-aakala na isang araw lalabas ang ganitong balita? Alam niyo ba yon? Tingnan nyo? Kaya sa mga oras na to, nako, hindi nyo alam. No? Marami mga nandadayang tao. Huwag nyo silang kainggitan. Sabihin nyo, may araw ka din. At kung ikaw nagtatrabaho ng tapat, binibigay mong lahat, sabihin mo, may araw ka din. Bibigay ng Diyos sa tamang panahon, tamang oras at araw. Kaya walang dahilan para magreklamo. Ang tinuturo sa'yo, marunong makontento at tingnan kung ano ang tinatanggap mo. Mga kapatid, anuman ang iyong tinanggap, kailanman hindi magiging parehas sa iba. Hindi yan magiging parehas sa iba. Pero ang sigurado, nararapat yan sa iyo. Sapat yan sa iyo. Dahil ang Diyos, tinatrato ang tao ng makatarungan at hindi lang patas. Amen? Amen.